Hello guys, so for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano basahin ang one-line diagram, no? Kasi ito lang yung ibibigay ng mga asesor para sa inyo ang pag-wiring, no? So ngayon, ito yung tips o ito yung paraan kung paano ka papasa ng INCI or National Certificate 2. Okay? So una, halimbawa, kapag binigyan ka ng diagram, or kapag binigyan ka nito ng asesor, lagi ninyong tatandaan na kailangan ninyong una, kailangan nating basahin ang legend. So, sa legend pa lang, may nakalagay na EMT. Letter A, EMT, flexible hose, PVC pipe, cable tray. Then, dito naman, ang vertical niya is 100 mm or equivalent of 10 cm. At saka sa horizontal naman, 100 mm or 10 cm. Okay? Ngayon, so para makuha natin ang tamang sukat, okay, so maraming paraan kung paano makuha natin ang tamang sukat. So, ang gagawin ko ngayon ay ituturo ko sa inyo ang first step, no? Kasi maraming paraan eh. So, kailangan alamin ninyo kung paano makuha ang tamang sukat. Kasi kadalasan, dito matatagalan or dito natagalan yung mga nag-a-assessment. Mga estudyante na nag-a-assessment. Kasi sa sukat, hindi nila alam kung paano. No? Kasi minsan, may nakalagay dito, minsan, ang zero natin is dito sa gitna. Dito sa gitna, dito sa gitna, dito sa gitna. No? So, may ganyang sukat. Ngayon, ang ituturo ko, okay, dito nakalagay ang kanilang zero. Yan. 0, 0, 0. So, dyan ka kukuha ng sukat mo. No? So, ngayon, ang ituturo ko sa inyo, ang sukat naman na ituturo ko sa inyo, ay sa gilid. Okay? So, dito sa gilid ang 0. Yan, no? Okay. So, kung makikita ninyo dito sa ating vertical and horizontal, 100 mm. So, 100 mm is equivalent of 10 cm. Okay? 10 cm. No? Yan, dito sa baba. Oh, ito. 10 cm. Okay? Okay, so, ang gagamitin natin, kasi ang binigay dyan is 100 mm. So, ang gagamitin natin is millimeter. Okay? Patayo. Okay? $2,300. Okay? 2,300 ang pinakataas, no? Pinakamataas. 2,300 is equivalent of 230 cm. Okay? So, ganun ka taas, no? 230 cm. Okay, hanggang dito. So, napakataas. Yan ang sukat. Next, since nakuha na natin ang vertical, ang next natin gagawin ay ang horizontal naman. Okay. Patumba, no? Ayan. Okay. So, may sukat or may haba na 1,900 or 190 cm. Okay. Since nakuha na natin ang vertical at saka horizontal, ngayon, madali lang nating makuha kung saan nakalagay itong fire alarm control panel, SPO, switches, manual call point, tapos bell and smoke detector, dalawang ilaw, meter, breaker, and service entrance cap. No? Ang next natin gagawin is babasahin natin ang nasa baba. Ito. Letter A, EMT pipe. So, dito, hahanapin natin kung saan ang letter A. So, walang ibang letter A kundi ito lang. So, ito. Ayan. No? Na naka-bend of 90 degree bend. Ayan, 90 degree bend na para sa SPO. EMT pipe meaning electrical metallic tubing. So, puthaw, bakal. Yan ang gagamitin natin. Next is letter B, flexible hose.
Okay. Dito naman, hahanapin natin kung saan ang flexible hose. Okay. So, dito, ito yung flexible hose. Flexible hose. Ayan. Flexible hose. Flexible hose. Next, letter C is PVC pipe. Letter C, so ito, PVC pipe. PVC pipe. Letter C, yan. Yan. Next, cable tray, no? Kapag halimbawa, ang nilagay dyan, cable tray or PVC molding, so ito yon, ito yung malaki, na dyan nakalagay lahat ng mga wirings, mula sa power panel board, papunta sa ating switches, ilaw, lahat, no? Ngayon, dito tayo, mula sa 0, papunta sa, kaya ang uunahin ninyo, para hindi kayo mahirapan maglagay, is itong power panel board. Sir, saan ba dapat kunin ang tamang sukat ng power panel board? Kasi karamihan ng power panel board ay hindi pantay. Merong malaki, merong maliit kasi may 4 branches, 6 branches, 8 branches. No? Lagi ninyong tatandaan para makuha ninyo ang tamang sukat ng power panel board kahit hindi pantay ang kalakihan nila dito sa puwet ng power panel board. Ayan. Dito sa puwet at saka sa gilid. Bakit? Okay. Kung bibilangin natin mula 0, 10, 20, 100, 200, 300 hanggang, okay, nakuha natin ang puwet ng power panel board sa sukat na 1,400. Ayan. So, nakuha na nimo ang tamang sukat. Next, dito naman sa gilid. Okay. Mula sa pinakagilid, no? Sa binigay ng asesor mo na board, okay, yan yung mock-up board mo. Okay, pinakagilid. Mula dito sa 0, papunta sa ating, okay, dalawang guhit na, no? 1, 2, or 200 mm. Okay. 200 mm mula sa gilid papunta dito, 200 lang ang layo. Kung gaano kalayo. Ayan. Since nakuha na natin, nasa 200 siya. Dito sa taas, nasa 1,400. Okay. So, lagpas ulo. Or, kung tanda ka, so hanggang mata mo lang yan. Okay. Ayong kanyang puwet. Since nakuha na natin, tapos, okay, ito yung, di ba, ito yung una ninyong ilagay, no? Okay, nilagay niyo na yan sa inyong mock-up board. Since nakuha mo na yan, ang next nating gagawin ay ang cable tray. Bakit cable tray? Kasi pag malagay mo na yung dalawa na tama ang pagkalagay, madali mo lang yang makuha lahat. Itong bell, smoke detector, dalawang ilaw, switches, madali mo lang yang makuha kapag nakuha mo na ang tamang sukat ng cable tray. Okay. Magbilang ka naman, no? Ulit. Mula sa ground floor, ito ground floor to, papunta sa, okay, ilan ba ang nakalagay? 100, okay, 1,100 or 110 cm, no? Okay. Saan tayo kukuha? Ganun pa rin ang proseso. Sa puwet ng cable tray. Dito sa puwet ng cable tray para makuha natin ang 1,100. Then, ganun din sa baba, ang pataas niya, dito sa gilid, papunta dito is 200 mm. So, pareho ang sukat ng dalawa. Next, dahil nalagay mo na ang cable tray, ang next natin gagawin ay ang junction box. Or, okay, para hindi kayo malito, dito naman sa 2 at 3 switch natin, no? May 3-way. Ayan, ito yung 3-way, dalawang 3-way. May tugang switch and manual call point. Okay? Or manual station. Next. Okay. Saan naman natin kukuha? Kung makikita ninyo sa diagram, ayan, nakasentro siya. Nakasentro siya dito sa baba at sa taas, no? Nakasentro siya. Saan siya nakalagay? Okay, kung makikita niyo, 110. Okay? So, dito, 110 ang taas niya. Tapos, ang haba naman is 1,110. So, pareho ang taas niya. Nakasentro ang ating utility box. Okay, 110. Tapos, dito naman is 110. Ayan, oh. Ayan, oh. 110. Tapos, dito naman, mula dito sa gilid, 110. Okay. Since nakuha mo na ang tamang sukat sa unang utility box, ang next mong gagawin is ang pangalawang utility box. Ganon pa rin. Since nakuha mo na ang tamang sukat is 110, dito naman sa gilid is
1,400, no? 1,400. Okay. Ganon ang distansya, no? Ang distansya mula sa pangalawang unang utility box is may dalawang agwat sila, no? Okay. Pwede rin ninyong sukatin mula dito papunta dyan, tapos ayan, no? Para hindi kayo malito. Okay? Sa may haba na 1,400 or 140 cm. Tapos may taas na 110 cm or 1,100 mm. Okay. Since nakuha mo na ang pangalawang utility box, ang next mong gagawin is itong manual call point, no? Huwag kang malito kasi or huwag kang kabahan dahil may sariling lalagyan or may sariling case itong manual station. Pero ang tamang sukat niya ganon pa rin. Nasa 1,100 mm or 110 cm. So, kung dito natin titingnan mula sa pinakagilid papunta dito sa okay, no? Kung titingnan natin, so ganon kataas. Okay. Kaya umabot siya ng 1,600 or 160 cm. So, ganon siya kataas or kahaba. Ganon siya kahaba. Mula sa gilid, papunta sa ating gilid. Bakit ganyan kahaba ang kanilang bawat sukat? Kasi upang hindi magkabanggaan. Para may tamang sukat. Next, ang last nating utility box. Okay. Since nakuha mo na ang height sa taas, ngayon dito naman tayo sa baba. Okay. Palaki lang ng palaki or pataas ng pataas, no? Okay, next is nasa 1,800 mm or 180 cm. Diyan siya tumama. Okay, ganun pa rin ang sukat dito, 110 or 1,100. Then dito naman is 1,800 mm or 180 cm, no? So, lagi ninyong tatandaan na dapat marunong tayong bumasa ng measurement tape. No? Okay. So, may allowance pa na 10 cm. No? 10 cm or 100 mm. No? May kasi bakit may sukat pa? Okay. Paliwanag natin yan mamaya. Okay. Since nakuha mo na ang utility box, ito, ang next mong gagawin ay ito. Okay. So, ito naman, kung makikita mo, no? Puwet lang din, no? Puwet lang din sa ating cable tray. Nasa taas na 1,400 or 140 cm. Ayan. Dito, huwag kayong malilito ha, kasi sa puwet lang natin kukunin yan ha. Okay, next. Dito naman sa ating junction box, sa ating ilaw. Paano natin makuha yan? Yes, madali lang. Kasi may taas na 1,800 mm or 180 cm. Ayan, no? So, nakasentro siya. Nakasentro siya sa, okay, dito natin titingnan. Mula 0, papunta sa 700 mm or 70 cm. Ayan, 180 cm and 70 cm. Ganon siya kataas, ganon siya kahaba. Okay? Next, ang pangalawang junction box ay nasa 200 ay nasa 2,000 mm or 200 cm. Ang taas naman or ang haba naman niya mula sa gilid, may haba siya na 1,100 mm or 110 cm. Okay? So, pareho lang ang height niya, pareho lang ang taas sa smoke detector. Okay? Na may taas na 2,000 mm. Pero, may haba siya na, dito naman sa baba, sa horizontal, may haba siya na 1,400. Next, ang ating bell. Since ang bell, hindi siya nakasentro, saan mo kukunin? Okay. Makukuha mo yan dito sa puwet ng bell. Kasi ang nakalagay dyan is, nakalagay dito is 1,800 mm. Okay? So, yan. Oops. Tapos dito naman sa baba, mula sa gilid, papunta dito, nasa 1,600
mm. Okay. Next, dahil nakuha mo na, kinalagay mo na yan, ang next natin gagawin, ito namang meter. Same process pa rin. Kukuha ka dito sa puwet, no? Dito mo kukunin ang height niya, ang sukat niya sa puwet. Okay. So, may taas siya na 1,900 or 190 cm. Then, karugtong niyan is ito na, no? Cervix entrance cap. Okay? So, mula sa meter papunta dyan, yan ang sukat niya. Ayan, no? 20 cm tapos 1, 2, 3, 30 cm. So, 50 cm lahat. Next, dito naman sa ating fire alarm control panel. Paano nga ba natin makuha? Since hindi natin makuha yan ng tama, kasi kung makikita nyo, marami siya, kasi malaki yan. So, kukuha ka, or makukuha mo yan, kung ang gagamitin mo, kung nalagay mo tong PVC pipe ito. Bakit? Kasi, ang nakalagay dyan is 600 mm, no? Ang taas niya, or ang height niya is 600 mm. Ayan. Kasi dito sa gilid ng fire alarm control panel is may butas yan. Pero, dahil may puwet siya, no? May puwet. Diba sabi ko kanina, kung may puwet, doon mo kukunin ang sukat. Ang tamang sukat, ang tamang haba, ang tamang taas. Okay? Mula sa gilid, papunta dito, may sukat siya. Ilagay na lang natin na 500 mm. Bakit? Upang hindi siya maabot dito sa ating switch or sa ating utility box. So, may taas siya or may height siya na 600 mm squared or 60 cm. Tapos, ang haba naman niya is 1,100. No? Sa gilid pa rin kukunin upang makuha ang tamang sukat. Okay? So, sana may naintindihan kayo kung paano ang tamang pagkuha ng sukat. Kung paano kayo papasa ng inseto. Kasi ito yung pinaka-importante. Ngayon, baka magtanong kayo, Sir, paano makuha yung cable tray na yan? Paano makuha namin? Kasi, kailangan yan. Yes, kailangan niyang sukatin. Okay. Dito naman sa gilid, ayan, dito ka magsisimula. Diba? Ito yon. Ayan. No? So, dito ka magsisimula. Gagawa ka ng 0. Tapos, bilangin mo kung ilan. 1, 2, 3, 4. Pagkatapos mong bilangin, puputulin mo. No? May sukat na 40 cm or 400. Bakit? Kasi dito ka magsisimula ulit ng bagong 0 para makuha mo ang cable tray. Okay, dito. 0. 10 na lang gagamitin natin. 10 cm. 10, 20, 30, 40. Ayan. Okay. Para makuha natin ito. 40 cm. No? Tapos, ang paakyat naman, hindi mo makukuha na mula dito. Kasi, bakit hindi natin makuha? Kasi ang ibibigay sa assessor is 6 feet lamang, no? 6 feet. Ngayon, sir, paano namin makuha yon? Kasi, base sa experience ko, lagpas talaga, no? Huwag kang kukuha ng 0 dito or huwag mong sukatin mula dito kay 0, 10, 20, 30, 40. Hindi mo makukuha ang tamang sukat na ibibigay ng assessor. Ano ang dapat mong gawin? Okay. Para makuha mo ng maayos, since nakuha mo na ito lang ang importante, ito. Since makuha mo na to, okay, diba? Kung titingnan mo, hanggang 600 lang siya. Mula dito, 0, papunta dyan. Okay. Ngayon, paano natin makuha ang tamang sukat na ibinigay ng ating asesor? Okay, dito natin kukunin. Ayan. Diyan ka magsisimula magsukat. Diyan ka kukuha ng tamang sukat. Okay. Ngayon, anong gagawin? Okay. Mula dito sa gilid, okay, dito, 0, papunta dito sa 1,000 or 100 centimeter. Ayan. So, sukatin mo lang yan. Okay, para makuha mo, okay, kailangan mong sukatin yan. Okay, lagyan mo ng X. Okay. So, yan yung 100 centimeter.
since makuha mo na yung 100 cm, kasi ang ibibigay ng asesor sa sinabi ko na sa inyo is 6 feet lang, 6 feet, no? Ayan, 6 feet lang ang ibibigay ng asesor. Since 6 feet lang, dito pa lang, ayan o, kung makikita nyo ang haba, umaabot na siya ng 1,900. No? So, lagpas na siya. Okay, lagpas na. Pero kunti lang naman ang lagpas niya. So, para makuha mo, kasi ang ibibigay ng asesor is 6 feet lang. Ito ang kailangan mong gawin. Okay, dito ka kukuha ng tamang sukat mula sa gilid, no? Ito yung 0. Okay, lagyan natin ng 0. Yan, dito yung 0. Papunta dyan, susukatin mo sa haba na 100. Since makuha mo na yan, ito, kapag makuha mo na yan, makukuha mo na ang tamang sukat nito. Bakit? Kasi, nakukuha mo na, ayan o, 100. O, ito. Ilagay natin 100. Yan. 100. So, kung bibilangin mo, 1,000, o, diba? Makukuha mo na. No? Makukuha mo na ang haba na 900 or 90 cm. Ito. Makukuha mo na yan. Okay, dito. Makukuha mo na yan sa 900. Kapag ito yung uunahin mo, dito ka magkuha. Ayan, dito. So, ganun lang kadali, no? Huwag mo na itong sukatin kasi automatic makukuha mo na yan. Pero kung nalilito ka talaga, magtanong ka sa inyong instructor or guro kung ano ang dapat mong gawin upang makuha mo ang tamang sukat, no? So, ganun lang. Huwag mo na itong sukatin. Ang pwede mo lang sukatin is ito, no? Ito, 40 cm lang naman to. 40 cm. Tapos, mula dito, papunta dito is 100 cm. Tapos, mula naman dito, papunta dito, 900 cm. So, ganun lang kadali kung paano makuha ang tamang sukat ng diagram na ibinigay ng ating asesor. Okay? Kasi ito ay naka 45 degree. Okay. 45 degree yan. Ha? Degree. Ano na ba degree yan? 45 yan. So, yan, X. Ganun lang kadali. Naka 45 angle yan. No? So, ganun lang. So, ito yung unang paraan kung paano ka makapasa ng in situ. Or ito yung unang gagawin. Or para hindi ka malito, ito yung mga paraan. No? Ang next, ito yung part 1 ng tamang pagsukat para makapasa ng in situ. Ang next kong gagawin is ang part 2. Kung saan, kukunin natin ang 0 mula sa gitna. Dito naman ang 0. Dito ang 0, dito ang 0, dito ang 0. Diyan natin kukunin. Yun ang pangalawang paraan para hindi ka malito pagdating sa sukatan. Okay? So, sana man natutunan kayo kung paano ang tamang pagsukat ng diagram or paano ka makapasa sa in situ. Ito yung tamang sukat. Okay? Una, kailangan mong basahin ang legend. Pangalawa, bago ka gagawa, tingnan mo kung ano ang nakalagay sa legend, ENT, flexible PVC pipe, cable tray. No? So, sana may natutunan kayo. Huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share para marami ring makakakita sa ating video kung paano or ano ang tamang sukat para makapasar ng in situ. Okay?